Dumadami ang nagpopositibo sa COVID-19 sa Metro Manila. Babala ng DOH kung magpapatuloy ang pagtaas ng mga kaso at pagdami ng mauospital, baka bawiin ang pagluluwag sa face mask policy. Naku po, magbabalita si JC Cosigo. Sang-ayon ng Health Department sa sinabi ng World Health Organization na posibleng patapos na ang COVID-19 pandemic. Pero giit ng DOH, hindi pa rin dapat magpakakampante, lalo't nariyan pa ang virus. Expectedly, it will still cause outbreaks every now and then. Expectedly, it will still cause 1 to 2 deaths or some deaths every now and then because di naman mawawala yung COVID-19. Ngayon nga, ibinalik pa sa moderate risk ang Metro Manila dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases. Tumaas kasi sa 16.4 ang positivity rate dito. 11 rin sa 17 LGU sa NCR ang nasa moderate risk classification at 6 ang nakitaan ng pagdami ng nao-ospital. Sa Pasig at Muntinlupa, marami ang mga na-ICU. Ang isa sa mga posibleng dahilan ang pagtaas ng mobility simula ng umarangkada ang face-to-face classes. Hindi naman masabi kung dahil ito sa optional face mask sa outdoors na ipinatupad ngayong linggo. It would take us around 1 to 2 weeks for us to be able to analyze the effect of this easing of masking or optional masking outdoors. Sabi ng DOH, kailangan pa rin mapataas ang vaccination rate at maging stable ang COVID-19 cases bago makapagdeklarang endemic na ito sa Pilipinas. Kaya kahit Okta Research, patuloy na ng hihikayat sa publiko na mag-ingat. We have to live with the virus. So kasama ng pagiging endemic ay living with the virus. So sa atin naman, we should act according to our situation. Yan din ang paalala ng DOH para hindi na tayo bumalik sa dati. We see that there is continuous increase in cases. There is increasing admission in our hospitals based on the threshold set forth in Alert Level 3. And then we will be recommending to IATF to recommend to the President that we then again use our mask and mandate it outdoors. Para sa 1PH, JC Cosigo, News 5.